Sa liwat, mag-aga sa tanan. Merry Christmas. So, gyapon pa salamat kita nga enjoy kita sa blessings sa Ginoo sa mga bulan sa September, no? September, October, November, December na. So, sulod naman na ang kalabuton nga year 2024, no? So, pangamuyuan naton sa gyapon nga maayong lawas sa gyapon ni sa Ginoo sa ato. Okay, so I invite you again to turn your Bibles in the book of Acts. In Acts chapter 3, let's continue to study verses 19 up to verse 26. Binuhatan, Kapitulo 3, sugod sa versikulo 19, pakadto sa versikulo 26. Okay, so basahon na akong diri. In Acts chapter 3, starting verse 19 up to verse 26. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out. The times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah, who has been appointed for you, even Jesus. Heaven must receive Him until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through His holy prophets. For Moses said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people." Instead, beginning with Samuel, all the prophets who have spoken have foretold these days. And you are ears of the prophets and of the covenant God made with you, with your fathers. He said to Abraham, "Through your offspring, all peoples on earth will be blessed." When God raised up His servant, He sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. Let us pray. Labing balaan, gamhanang nga Diyos, amon amay, padayon kami, nagapalapit sa imo presensya sa singation, sa pagpasalamat kay Ginoo sang imo katutom kag kaayo sa amon mga kabuhi. Katutom nga gitipigan nimo kami sa bilog nga semana, sa tanan nga mga dalanon nga amon ginagyan kag ginprusan Ginoo. Salamat sa divine protection nga naagom namon tanan. Salamat nga nakasurvive kami Ginoo sa pagpangabuhi sa nga semana. Kag takos lamang ikaw nga pagadayawon, pagasimbahon, kag pagapasidunggan sa tunga namon sa sininga agad Ginoo. Salamat sa mga lawas nga wala kami nagbalatian, tungod sa gyapon ikaw man ang naghaplos ka nagbulig sa amon. Salamat sa protection Ginoo bisan pa sa tunga sa kagabihon sa tion sa amon pagpaway. Kag salamat nga nakabugtaw kami sa sining adlaw nga may bag-o nga pagpakamaayo sa pagis kabuhi nga sa amon liwat sa sining adlaw. Lord, salamat gid nga makita namon ang mga utod namon sa sining tion nga nagatipon padayon sa pagsimba kag sa pagpangalagad sa imo. Madamo sa mga butang o Dios nga ginhimo nimo para sa amon kag takos ikaw nga pagapasalamatan sina. Upod sini sa gyapon amay nagapangayo kami sang kapatawaran sang amon mga kasaypanan nga paliugtinloan nimong amon mga kabuhi, ang amon tagipusoon kag amon panguna-una kag paliug patakos sa kami sa pagpalapit sa imong presensya. Lord, i-bless kami sa singation sa amon pagtuon. Suklubi kami sang langit noon kay espirituhanon nga kaalam agod amon maintindihan kag amon maaplikar sa amon mga kabuhi ang mga pulong karon nga amon natunan. So bless din kauturan o Diyos, so way ko kabalo sang ilang mga struggles, so way ko kabalo sang ilang mga problema sa ilang mga puloy-an, sa ilang mga pagpangabuhi sa doad-daw mga tanan, apang kabalo ako nga makasarang ikaw sa pagbulig sa ila. Padayon sila nga strengthen sa imo commit, sa imo gugma kag sa imo Ginoo promisa, hindi di mo sila pagkabayan kay ikaw nga Dios padayon nga nagapamati sang ilang mga pagtuaw sa imo balaan nga tubangan. Lord, sa gyapon anuman ang ilang mga pangayo kag ginapangabay sa imo ikaw magahatag sa katumanan sina. Lord, sa gyapon salamat gid. Sa singation may mapulong kami nga padayon matun-an kag updi kami paliog sa singation o Dios. Salamat kag ginatugyan ko ining aga ining ation Ginoo sa among pagtuon sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, good morning. Let's continue to study the book of Acts. Nga mo ining aton nga text kag libro nga ginastudihan, no? From the book of Acts, we are now in chapter 3. Starting verse 19 up to verse 26.
No, so may mga pila ka mga bagay diri. Again, allow me to read the portion in verse 19 to 26. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Even must receive Him until the time comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. For Moses said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything He tells you. Anyone who does not listen to Him will be completely cut off from their people." Instead, beginning with Samuel, all the prophets who have spoken have foretold these days. And you are ears of the prophets and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, "Through your offspring, all peoples on earth will be blessed." When God raised up His servant, He sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. No, this is the continuation sa aton nga study sang isa ka milagro nga natabo sa Book of Acts. Actually, kung na-notice ninyo ang libro sang Acts, ang kalabanan nga mga event ka nag-record sa natawag naton first event. No? So, dira makita naton ang naunang promise nga ginhatag sang Ginoo in chapter 1, ang pag-abot sang balaan nga ang promisa nga ang Ginoo nagpadala sang ginatawag the Holy Spirit, no? So dira nila na encounter kana receive in chapter 2, and then dira man gin-record ang ginatawag naton the first miracle nga na-perform sa isa ka lupog nga tawo, no? Ara dira. Kag dira man himo ni Peter in chapter 2 and chapter 3 of Acts, the first sermons nga na-deliver ni Peter. Kag ara man dira pagdabot sa chapter 4 ang first nga miracle after sinang ginatawag naton the first persecution nga nag-arise. So amo nang record actually sa Book of Acts. Now, ang ginbasa naton nga ginambal ni Peter, repent then, this is the continuation of his preaching last time, nga gipakita niya ang 5 different names nga intended to one person, to Jesus Christ. That Jesus was called a servant, He was called as Jesus, Messiah, Prince of Life, kag gintulok pa dito nga He is also the Christ. No, so ini tanan. So gin-preach ni Peter sa ila ang ilang nga ginhimo after nga nag-ask sila kay Peter, no? What shall we do? Tungod nga ginbalik ni Peter ang history sa mga bagay kung anong ginhimo nila kay Jesus Christ. Nga sa diin ang ila perception, ang ila pagtulok, kag pagkilala kay Jesus Christ very opposite. That's why they demanded in front of Pilate nga i-release si Barnabas instead of Jesus. No, amo tong ginpangayo nila. So, they cried out to crucify him and to release Barnabas. Tungod ang pagtulok nila kay Jesus Christ, isa ka impostor kag hindi tuod nga Messiah. So pagdabot na sa first preaching ni Peter, ginhambal ni Peter ang pinaka-direct nga message nga ang isa nga gin-crucify nyo, ang isa nga gin-mock nyo, ang isa nga gin-betray nyo, amon na to siya, ang Messiah, nga ginpaabot sa inyo o ginpadala sa inyo. Kag amoy ni sa Messiah nga saran makaluwa sa inyo, so sa natalupang nila, kag naintindihan nila, nag-divert ang ila pa ino-ino, kag dito nila na intindihan kung sino si Jesus Christ. That's why in Acts chapter 2 verse 37, they cried out, "Brothers, what shall we do?" Ang hambal ni Peter, repent. Why nagambal si Peter? Be baptized. Dalo ka nga ginatandog nato na. Madamo sa mga grupo ang more nga emphasis nila is about baptism because they believe nga ang makaluwas is water baptism. Ang preaching sa mga apostles is not about baptism, it is about repentance. No? So because ang isa person truly nga nagrepent siya sala, willing na siya to submit all the commandments of the Lord, especially in water baptism. Himuon niya na isubmit na nga nagbiya na siya. So diri makita naton nga may mga pila ka mga bagay that even in the Bible, ang mga preaching nga gina-deliver sa
sa mga apostles ni Jesus Christ. Now, turn your Bibles in the book of Matthew chapter 3. This is the preaching of John the Baptist, verses 1 and verse 2, about the message of repentance. In those days, Matthew chapter 3, 1 and 2. In those days, John the Baptist came. No? He came, preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven has come near. And this is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the wilderness, Prepare the way for the Lord, make straight path for him. Ano ang kantan sa message ni prophet ni Isaiah, kag ang message, the content of the message of John the Baptist? Si John the Baptist, ang iya pinaka-sintro sa mensaya sa mga tao is to repent. Repentance is very important. Now, another verse nga ginambal mismo ni Jesus Christ in Matthew chapter 4 verse 17. Ano ang ambal ni Christ in verse 17? Okay, tanaw naton. From the time on Jesus began to preach. Okay. In chapter 3, the preaching of John the Baptist, Repent, for the kingdom of heaven is near. Jesus himself preached. Kaya ano nga wali ni Jesus Christ? Ang wali ni Christ in verse 17. Jesus began to preach. Anong message siya? Repent, for the kingdom of heaven has come near. Para yung content ng message nila. Because repentance, the message of repentance, amuli siya ang pinaka-importante nga message sang naunang nga mga preachers that even today, amuli siya dapat nga imuon man. Pero amuning message subong nga hindi luyag sa ibang pamatian. Kag amo man nga klase sa message nga madamo sa mga preachers nga ilaman ginalikawan nga basi may ma-offend yung member. No? Kapin pa kabudlay iwali ko ang mga tao nga mga salawayon nanging close sa imo sa sulod sa simbahan, di ba? So magwali ka sang ginatuang naton repentance, ang common interpretation sa daw siya kapang igo naman siya. Kasakit na sang ginahambal yo kapang igo utod. Every time nga nabatyagan nyo nga nagakasakitan ka mo, hindi ka mo ma-discourage. Pasalamat ka mo, kay spiritually, you are still alive. Kay kung magwali ka sa isa ka congregation, nga ang tanan nga nagapungko, puro patay, bisan walihan mo pa na impyerno, hindi nagabatyan. Kay patay spiritually. No? So, but today, the message of repentance, do kabudlay ni pamatian. Nga mo ng pinaka-real nga sitwasyon subong. So that's why my message diri nga gin-deliver si Paul in the book of Acts, in Acts chapter 26. Ang tanaw nato blood, this is the confrontation actually. Ang story sa chapter 26 starting verse 19 to 20. Ang story in the book of Acts chapter 26 is the confrontation of Paul to King Agrippa. Si King Agrippa, ara na siya sa point actually nga makadangat siya tanis kaluwasan tungod nagakabatyagan niya na kung sino kag anong kabuhi niya. Pero ano natabo dira sa verse 19 to 20. Okay, tanaw naton. So, then King Agrippa, sini ni Paul, I was not disobedient to the vision from heaven. Dini. Hindi niya ako nulo invento kag wala iya singa ginimo ko lang ni kag hindi ko ya mag-disobey sini. Sang dito ako sa dalan pakadto sa Damascus, ang akon to tinutuyo, nagkuha ko sang permission from the high priest sang sulat with full authority nga ang bisan sino nga mga Kristohanon or those people nga nagafollow kay Jesus Christ dakpon ko kaguyuron balik sa Jerusalem. I was not disobedient to the vision nga ginpakita sa ako because real ko nang experience siya. Okay, anong sinini sa verse 20? First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, then to the Gentiles. Ano ang balipol? I preach that they should repent and turn to God and demonstrate the repentance by their deeds. Sili ni Paul, sili ni John the Baptist, the content of the message of John, repent. Ang message ni Jesus Christ, repent. Ang message ni Paul in front of King Agrippa, dito sa Damascus, sa ibang pang lugar, ang akong ginawali sa ila is repentance. That is in verse 20.
I preach that they should repent and turn to God. No? So, ano ang kahulugan ka anong buot singsang word nga repent in the original word? Ang repent ka tinaga sa English, ang iya sini original gid amo ang Grigo nga translation, ang word sa Grigo nagwa mo ni metaneo. What is metaneo? Repent or metaneo, to change one's mind or purpose. That's the word metaneo. Remember, nga may isa ka controversial nga issue sa kabuhi ni Judas. Si Judas, nakita niya after betrayed Jesus Christ, naintindihan niya nga nakasala siya. No, ara sa ang iyang mind actually nag-change nga ang ginhibo niya, hindi ginamo. Pero ano natabo? Wala siya nagbalik sa Dios. Hindi tanan nga tao nga nakaibalo nga nakasala sila, nagdesisyon nga magbalik sa Dios. Mga tao nga nakabalo nga nakasala sila, nagrebel di pagani, batok pagid sa Dios. Uy, di kisa may mga tao nga muna, no? May ara sila nga ginatuwag na self-destruct. No? Sa na-confront na sila sang ilang mga sala, or mismo nang realize ang ilang sala, they committed something to destroy them sa ilang kaugalingon. No? May mga tao nga mo sina, nag-self-destruct. So, ining word nga metaneo, to change one's mind and purpose. May story dira nga gin-illustrate si Jesus Christ. Tanaw naton da. Ang word nga change ang mind. Matthew chapter 21. This is the story actually isang duha ka mag-utod. No? Starting chapter 21 verses 28 to 31. Okay. 28 to 31. Ang story amo ni, nanungod di sang tatay kang sang duha ka bata. Para maintindihan naton ang meaning sa inatuan nga change one's mind. Okay, okay, verse 28 up to verse 31. Matthew 21. Matthew 21, 28 to 31. What do you think? There was a man, ni Jesus Christ, who had two sons. Okay. Nga may isa ka tawo, nga may duha ka bata nga lalaki. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." Way tabalo kung magulan ni o kung namanghod. Basta nagkadto sa isa. Nga anak, kadto sa uma, ubra kato. Okay. Anong sa verse 29? I will not. No, hindi ko. He answered, but later he changed his mind and went. No? So, ang una nga sabat, ang una nga bata ng confront niya, nga ginsugo yung mga nakato para mag-obra sa ila uma, nagsabat, hindi ko. Pero sa uli na kariyal sa guro pagtapos jambal, in distance sa tatay niya, manakat ko, makanto na lang ko ito, maobra ko. Okay, amo nang ara sa iya. Later, changed his mind and went. Okay, 30. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir, but he did not go. Amo Japon ang sugo ya sa ikaduwa. Pero ang ikaduwa ng gambal, oo. Ang diferensya, wala naglakat. Now, ang pamangkot ni Jesus Christ 31. Okay? Which of the two did what his father wanted? Anong sabat sa mga tao? They answered, the first. Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. This is the word, change of one's mind or purpose. Okay? So, ang una, nagambal siya nga hindi ko. Pero sa nakakontemplate na siya, dapat iyo, beko ang akon amay, kag dapat makadto ko to, kag magtrabaho. So, he changed his mind and went. That's the word, metaneo. Unlike the other son, nga nagahuo lang, pero nga hindi ko. Kag madamo, application ni Jesus Christ 31, gin-compare ang tax collector sa mga religious people. Those sinners, balo ka ang mga tax collectors ang una, gina-consider na sila pinakamakasasala. Did you remember sa kay Matthew? Kay Zacchaeus? Mga tax collector nga na-recall sa Bible, ginakondemn din sa mga religious people. Pero ano ang balsing ni Jesus Christ?
Nga mo man na, nga, I tell you the truth, that tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. In other words, ining mga prostitutes kag ining mga tao nga gin-condemn nyo, tungod kay nakabati sila sa pulong sang Ginoo, nagbag-ong paino-ino nila kay nagbalik sa Dios, mauna pa na sila sa inyo. Kay kamo nga mga tao nga nagaklim nga religyoso pero wala changes ang tagipusoon kang pagkatao nyo. Amo nang pinakasubok nga mensahe sa kabuhi sa mga religious people. That outside sa kabuhi nila, siling mo kung daw ano sila kabalaan. But inside sila ni Jesus Christ, kasubong sila sa mga pantheon. Kaya mo nang hindi manami nga image. Nga ang image nga dapat i-portray sa Christian, remember, it's either good or bad, may legacy kita nga ginabilin. Sa kada lugar nga ginakantuan ta, may mensahe kita dira nga ginabilin, kag may history kita nga ginabuild. Kaya pamangkot, ano ang i-build naton dira? Nga nagalakat ka na or even ato ka na sa lulubngan. Sinsang tao ba? O si Kwanto? Si Kwanto? O si Kwanto? Or masingang tao, si Kwan yan, grabe ginay ka namin ang tao. Kung may tao pa yung pertikanugon nga nadula, si Kwan. Hindi ba lang mga mamo na ang mga istorya? Tuod na. Whether we like it or not, it's either good or bad, nagabiling kita legacy. Not only the legacy kung ano kang sino kita, but we build a history kung sino kita. So that's why this is very important. Now, so in Acts chapter 17 verse 30, siling ni Peter, or in the Bible, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people to repent. Diri ang kaundan in chapter 17 verse 30, nga ginambal sa Bible that God, in the past, He overlooked such ignorance. Nga man, ang previous nato nga study, sinisang Bible, they acted in ignorance. Kung nga patay nila si Jesus Christ, betray si Jesus Christ, ginmak nila si Jesus Christ ni Peter because you acted in ignorance. Why? People still, even today, are ignorant about God. They don't know God in a personal way. They are ignorant about themselves. Wala nila. Para sa ila, okay na kami, pastor, kaya okay nga amon pangabuhi. Wala niya sang problema ang amon pangabuhi. Suportado kami sa adlo-adlo nga tanan. Okay kami financially. But the question is, how about your soul? Ang status ng pagpangabuhi mo sa kalibutan, remember that is temporary. Everything na nag-garner mo sa kalibutan, everything na accumulate mo sa kalibutan, time comes, bayaan mo na. Remember, sang isa ka tao nga very, very rich, si Job, ano nga balya? Naked I came from a mother's womb, naked I shall depart. Wala ko dalon. So that's why this is very important, nga dapat maintindihan sang tao kung sino siya man, si Jesus Christ is a living soul. The Bible, the book of Genesis chapter 2, record that God breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. So in other words, when you talk about soul, soul has a beginning, comes from God. But remember, this soul in man, it is immortal. Wala na naiya kamatayon sa tapos ng gibugasan Diyos ang kalag para sa tao. That's why since soul is immortal, hindi siya mapatay, kag wala na siya mag-stop. Anong ambal sa Bible? Jesus said, Mark 8:36, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Remember, this is a danger. Soul can be lost. Pwede madulang kalag. Kag ang Bible iginambal in John 3:16, should not perish, it means hell. Pag ang tao wala kay Jesus Christ, ang tao di nagpasaguli kay Jesus Christ, it means hell, sa adlaw nga mapatay siya. So that's why soul can be lost. Ang kalag mo pwede madula. And that soul is the real you. Ikaw nang tutuon ikaw. But in the Bible also, soul can be saved. It can be saved. In Romans 8:1, there is now no condemnation to those who are in Jesus Christ. Kaya mo nang pinakanami. Nga ang kalag sang tao pwede maluwas. That's why siling sang verse 30 in Acts 17. In the past, God overlooked. Meaning ginpalapaw lang sa Diyos. Such ignorance.
ignorant about God, about themselves, about the future judgment. But since ang Bible, wala da nagpuntat. But in the past, God overlooked such ignorance. But, that is in verse 30, now He commands all people to repent. Huh? So in other words, kung sang una amuning nagkalatabo, then today is very important. You must now return to the Lord. So to accomplish, nga gin-record diri, He commands all people to repent. To accomplish this purpose, ang Dios nagamit sang pila ka mga bagay in order nga mapersa ang mga tao nga maghinulsol balik sa Dios. Number 1, ano ini siya na una? The knowledge of God's revealed truth should cause men to repent. In other words, gin-reveal na sang Dios ang kamatuoran. Agod nga ang tao tungod sa kamatuoran nga ginpakita sang Dios, mapersa siya nga magtalupangod balik sa Dios. That's why amuning ang gin-record in the book of Acts in verse 19 sa aton nga text, chapter 3 verse 19. Ang word ni gamit ni Paul or ni Peter, repent then and turn to God so that your sins be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. So in other words, the first thing nga ginhimo sa Dios is the knowledge of God's truth. No, bisan di ilang subong ginawali sa social media, sa TV, sa internet, sa mga churches, sa mga streets, sa mga markets, gina-preach ang message ni Lord. Agod nga ang tanan ma-reveal sa Ginoo, ang mga bagay nga gin-reveal sa Dios is not only by preaching but even by catastrophe. Mga pag-erupt sa mga bulkan, ang mga pag-abot sa mga tidal wave, ang mga earthquake na nagakalatabo, it is God's megaphone, direct nga message sa tao para ang tao mag-repent. Para ang tao magtalupangod. Nga bisan ano na naton gali katipon kag patindog sa dalagko nga mga puloy-an kag mabakod nga simentado nga balay in times of earthquake, very dangerous na kalugar nga istaran. Balo ka sa akon ko pagpamalandong amo niyo. Kung ang balay mo light material, kawayan kag nipa, kang balay mo simentado kag dako nga balay, aring dangerous. Kung mag-abot ang earthquake, ining balay nga simentado, amo ni siya makulaps. Pero balay nga kawayan, gisaot-saot na niya. Pero pag abot sa ginatuag naton bagyo, ining balay nga very light, amo sa may danger. Kaya pwede ni maglupad ang ato, o maguba ang iya mismo kaugali, kabilugan niya. While ang simentado, firm na siya Japon. No? Pero ang point ko lang diya mo nga dapat naton maintindihan, may mga bagay nga gina-reveal ang Dios pakita sa tao, ang mga bagay nga nahanungod sa iya kag kamaturan nga ginapakita sa Dios, that He is calling all men, all people to repent. Remember that knowledge of God revealed truth should cause men to repent. Ang tao wala na excuse, kabataan ta, wala na sila excuse. Hindi tayo masinga, ay pastor kay kapoy na sa, ay pastor kay amon na. Wala na sila excuse during the judgment day. Kay even sa ilang mga gadgets, may mga messages na dasang Ginoo nga nagaagi, wala na nila ginatalupangod. No? So wala. Amo na gani sa isabla ka kwan nga nabasahin ko nagdigad sa somewhere sa Sipalay. Ang kabataan ko subong mga pamatanon daw mga video. No? Hindi mo sila pagpalagawon malagaw gid because they find ways. Kapag kita sila pamaagi, no? Amo nang advertisements ang video. We find ways. So, dili tulokon naton ang mga butang dili. Okay, let's take a look in the book of Matthew chapter 11, 21 to 24. Matthew chapter 11, 21 to 24. Silin Jesus Christ, woe to you, Chorazin. Woe to you, Bethsaida. No? Nga kailo, gindirect ini sa mga cities ang Chorazin kag sa Bethsaida. Nga kailo ka mo. If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you.
And you, Capernaum, when you lifted to the heavens, no? When you lifted to the heavens, no. You will go down to Hades, that it means death. For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would be remained to this day. But I tell you that it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you. Anong point ng Jesus Christ? Grabe nga revelation sa miracles, sa power sa God, sa presensya sa God sa Capernaum, sa Chorazin, kag sa ginambala, Bethsaida, ini nga mga cities during the time of Jesus Christ, grabe ang ministry diri nga nagkalatabo, pero mga tao wala nagrepent. Sino ni Jesus Christ, ang mga milagro nga ginhimo sa inyo, kung ginhimo to sa Tyre kag Sidon, ang mga milagro nga ginhimo sa inyo, ginhimo to sa Sodoma kag Gomorrah, tani ara apanit sila. Ang mga milagro nga gin-perform dali sa Capernaum kag sa Bethsaida kag sa Chorazin, kung ang gin-perform siya sa inyo, ginhimo ni dito sa Sodom kag Gomorrah, ang tao to na ginulsog tani subong arap ang syudad. Nya pero sa adlaw sa paghukom mas bugat pa gid ang paghukom nga tungod perti ka bugat sa ginapakita diri tungod kung ano nga revelation sang God gin-ignore sang mga tao. No? So that's why there was also a story recorded in the book of Luke chapter 16, 30 to 31. This story is about the rich man and Lazarus. Pagkapatay sang rich man, after sang tanan nga mga opportunities para sa kaluwasan, pagkapatay sang rich man, ato siya sa isa ka lugar nga nagaanto siya sa isa ka lugar nga ginatawag naton kalayo. No? Ano nga balya diri may pangabay di siya eh. Luke chapter 16 nangabay ini nga tawo. In verse 30 to 31. Linga diri Abraham replied, "We have Moses and the prophets, let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, we will repent." Even the rich man in Hades, even the rich man in hell, kung may isa ka butang nga gindesign ining tawo nga sang buhi pa siya, wala iya ginhandom, pero sa ato siya sa lugar nga nagaanto siya, wala siya sang iban nga ginahandom para sa iya 5 kautod, pakadto ato si Lazarus, nagapangabay ako nga walihan sila nga 5 ko kautod, agod sila nga 5 maghinulsol. Nga ginambalyan, in order for them nga magrepent nga. Tungod dito pa lang naintindihan sang rich man nga sang una gin-reveal na sang Dios ang tanan-tanan nga pamaagi para sa iya, kag dira iya pa lang naintindihan nga may isa lang tani gali kayabi nga hindi siya magpa-impierno, ang paginulsol. Pero ano why not? Munising ba lang sa iban, ang paginulsol nagaabot, ang ulihin na nagaabot. Ha? Kumunta na nga ginahambal sa mga tao nga sa tapos ta advisean, why namati, pagdabo sa onhan, nagka-problema. Ano nga balta? Ang paginulsol, ulihi nagaabot. Pero sa tao, subong dapat unagin maghinulsol. Ang rich man, naintindihan niya sa sinang lugar, pero wala na sa tsansa. Nga kung may isa kayabi, gali nga makabukas sa ganaan sang langit, kagyabi nga makasirado, kandado nga makasirado sa ganaan sa impyerno ang tinaga nga paghinulsol. That's why ginambal niya, padala si Lazarus. Remember, during that time si Lazarus ang beggar, nagapakiluoy. But by this time, ang rich man, he was now also the beggar. Siya naman ang pakiluoy. Pero ano yung pakiluoy ya? Ang ginapakiluoy ni Lazarus, tani may madagdag lang ang mumuho sa lamisa mo ba? Dagdagi man kami sa dalong. Why give? But by this time, nagpakilukoy siya. Ang sadya pa ya, subuon mo pa si Lazarus. Napaway-way na to si Lazarus. So, pila katuig nga, gipabayaan mo malanggani. Ito, mga idok malanggani ito, nag-comfort sa iya. Dira ko pala naintindihan kung nga ang mga idok nagadilap sa iya. Sa una na time, sa Palestine, ang mga idok ay hindi na-consider nga pet. Subong niya ginapabayuan, ginapamidyasan, ginakisan, tanan-tanan ang grabe pagkatipan. Bakulon mo pa bata mo kung ang idok ay napakaon. No? Pero ay kagaya ka pamangkot kung bata mo nakakaon ha.
No? Yung mga ara ang na pamangkot bata, di pa inumuan niya sa iyang vitamins, sa iyang bulo, sa iyang gatas. Pag sa bata, why? May mga nanay nga bakulo ng bata. Pero yung pamangkot ng bata mo, ipainom mo na sa siyang tiki-tiki. Kasi hindi talaga mapamangkot. No? Ang una sa Palestine, ang ido, hindi nila pet. Gina-consider nila nga daw mga wild. Meaning wala sila ginatipan. Si Lazarus, ato dito, ang mga ido ng mga wild, nga nagapangita, ang mga ginatawag sa scavengers, kung di na sila makasurvive, nag-close kay Lazarus. Ang reason nga ang ido nagadilap sa ila because close friend na sila. Ikadua, ang mga ido, it might be in their minds, kung may pinsag yun na sila, may ara sila niya sa ila laway nga amo ang medicine sa ila mga pilas. Mapilas ang sapat or ang ido, bisan di mo na ipa-doktor, basta hindi lang fatal, maayo na, as long madapos ang dila niya. So ang mga ido, just to comfort Lazarus, tungod kay puno sa sangkatol, ginadilapan nila. Hoping sa parts ng sapat nga mag-ayo, pero ang katol kadamo. No? Tigilay na ang laway niya, ang bulong para sa tao. Now, at least naintindihan natin, yang is ang nauna nga butang nga gamit sa Dios to accomplish His purpose in order nga ang tao mapwersa siya nga magtulopangod sa Ginoo, it is the knowledge of God's revealed truth. Mga kaalam, mga bagay nga ipakita sa Dios nga magako sa tao nga maghinulsol. Remember the message and the preaching or the word of this rich man, that we should repent. Second, another thing, that God uses sorrow for sin to lead them to repentance. No? Ining word naton nga sorrow, it is the word regret for sin. Ang point rin, may mga bagay nga nagkalatabo sa aton sa una. Mga butang nga ginhimo naton nga every time nga madumduman naton nagatuluwa ta, hindi ka na namian nga ginhimo ta. Di ba? Every time nga madumduman mo 10 years, 20 years, 30 years ago, kung ano ka nga klases ng tao, kag mga bagay nga sa una duwala kaya na, why kaya na natahap maghimo sina, pero subong nga nakadangat ka na sa kabuhig mo na, every time nga naga-flashback sa mind mo, doga pa lang upos ka, kanang singa Lord patawara ko. That's the word regret or sorrow for sin. No? So, isay na siya nga ginagamit man sa Diyos. That's why si Paul, in the book of 2 Corinthians, may isa ka writing si Paul in 2 Corinthians chapter 7, in verses 9 to 10. Sino ni Paul? Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow lead you to repentance. For you become sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regrets. But worldly sorrow brings death. Ang point na din ni Paul, tungkol sa sining mga bagay, nagakalipay ako, nga natalupangdan nyo, kag nagkasubo ka mo sa mabutang na ginhimo nyo. It is a regret for sins. Mga bagay nga sing mo, nga kung pwede ko palang mabalik, hindi ko to paghimuon. And this is the story sa mga tao that time, during the time of Peter, when he preached this sermon. When they cried out, brothers, what shall we do? Tungkol para sa ila, kung pwede palang nga mapabalik, hindi na to namunta ni paghimuon. Tungod na divert ang ila panguna-una, naintindihan nila, because in the past they were acted in ignorance, they don't know Christ, para sa ila, you are an impostor. But now, Lord, you are actually our Messiah. So kung tagaan kami sa time nga magbalik diri sa ginimo namo, hindi to namo paghimuon. That's why they cried out, what shall we do? Meaning to say, may mga bagay nga nagkalatabok nga hindi tanan imimo. Kag hindi tanan pwede nga mabalikan, pero pwede ta makatuon, kag pwede na makasugod sa matahom nga desisyon. Ang problema sa tao, kung diin kita na fall down, kag kung ano ang mga mistakes nato in the past, ano mga bagay nga nahimo nato in the past, na namian ta magbisita, kag namian ta maghandom nga maghimo liwat. Noon, pamalandungan, fun na happy, do gina-recall mo mga
But for the believers, this is a godly sorrow. That every time na nag-flashback sa mind mo, nagaluya ka, tungod na ginhimo ka. Pero every time makita mo kung anong grasya sa Ginoo, nagaka-restore ka because you believe nga that is only a past mistakes nga ginagamit sa kaaway to accuse you para magluya. But ang point na diri, that every time nga nag-abot sini, the graces of God is more than enough nga nag-cover sa aton para maintindihan, mahangpan sa pangunauna naton nga nakasurvive kita. It is all by the grace of God. That's why there are some people na nag-ask, Pastor, ano gid ba lang grace sa Ginoo? Simple. Sa tion nga nakasala ka, wala kang ginpatay ni Lord. That is grace. No? Amo nang grasya ni Lord. So that's why God uses sorrow for sin to lead them to repentance. And these people in the time of Paul, nagtalopangod ka nagbalik sa Diyos. Ikatatlo, God's goodness and kindness are to motivate men to repentance. Ang kaayo ni Lord, ang kapapinalanggaon ni Lord, ang tanang nga ginhimo ni Lord, nagamotivate sa tao nga maghinusot. That is in the book of Romans chapter 2 verse 4. Sili ni Paul, katahom sa isang word ni Paul in chapter 2 verse 4. Linga. Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Ang kaayo ni Lord nagagiya sa imo para maghinulsol ka. No? Nabla ko isa lang mag-advise sa kabataan tong sa lawayon or makilala na to nga dumay mga butang hindi mo. Ano nga ba? Dumabala kung ano ka namin sa Dios ka. Dumabala kung paano ko ginpalangga. Isa sa kabataan to mo na paano? Mga young nga ara sa problema sinaton. Ay, dumalang bala pinsara bala kung ano nga mga maayong mga butang ginagawa sa inyo. So ang tao makadumdum siya, nagaamat-amat siya balik sa senses siya. And this is very important. Is to recall, to remember the goodness and the kindness of the Lord. God is good all the time. Nakasurvive kita because He is good. Padayon kita nagapangabuhi because He is kind. He always provides everything we need. Ginapakita sa Ginoo because ang Dios maayo gid. Kag bisan pa nakasala kita, ang Dios maayo sa gyapon. Sa bisan pa may mga bagay nga ginhimo kita hindi maayo, but still is good. God is still good because wala sang butang, tandaan dahil wala sang butang na mahimutang nga malain man o maayo nga pwede maka-erase sang kaayo sa Dios. God is still good. Kag wala na sang Dios sang bagay nga ginhandom sang Dios from the very start when He created the world. Everything God created is good. That's why ang intention ni Lord maayo gid. That's why since ang Bible ni Paul, do you show contempt for the riches of His kindness? Meaning grabe ang kaayo sang Dios. We cannot fathom patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Kamu na ganito kung maintindihan talang bala. Sa tanan nga kaayo sang Ginoo, ano nga ba ni David in the book of Psalms? In Psalms 116, verse 12 to 14, what shall I render unto the Lord for all benefits, goodness na ginhimo ni Lord sa kabuhi ko? In other words, we as Christian, there are times na nagaluya kita. There are times na nag-discourage kita. There are times na gusto ka na mag-stop. Pero mula niya, dumduman lang lang. Every time na nagapungko ka, every time na nagapaway ka, remember kung anong nakaayo pag kindness ni Lord kayo ipakita sa inyo. Kung makita natin ka, maintindihan natin ini, ang pamangkot, what shall I return to the Lord? Sa tanang nga ginahimo iya pa sa ako. So this message that the goodness and the kindness are to motivate men to repentance because every time nga maintindihan naton kung ano kanami, ano kaayo, ano ka makaluluyon ang Dios para sa aton tanan, dira magasugod. It's either you are Christian or not nga mag-desire ikaw nga magbago sa imo kabuhi.
Number four. A final motivation to repentance is fear of judgment. No? Fear of judgment. So una, ginagamit through God's revealed truth, nanging kabahin kay galamiton sa Dios para ang tao maginulsol. Ang regret sang aton mga sala ginagamit sa Dios para kita magkadangan sa paginulsol. Ang kaayo sa Dios, ang pagkamaluluyon sa Dios nagamotivate sa tao nga maginulsol. And the final one or motivation to repentance is the fear of judgment. Utod tanan maga-atubang sa adlaw sa paghukom. Hindi man ay subong, pero maabot ang tiod. In Acts chapter 17, 30 to 31, siling ni sang Bible, chapter 17, 30 to 31. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. 31. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Take note the word in verse 31. For God Himself set a day when He will judge the world with justice. In other words, tandaan natin that God's timetable hindi siya pareho sa aton nga time. Ang aton timetable hindi naton bounded ang timetable ni Lord. So in other words, ang atong time is not the same the time nga ara man niya sa Dios. So, but ang point diri sa verse 31, ginpakita din sa Bible that God set the time that He will judge the world. Kung sano man na, that is beyond our own, kung paano tayo intindihan, hindi tayo namangkan. We cannot predict kung sano na matabo, but only one thing na maintindihan natin, that in the future, God set the time that He will judge the world with justice. Mangin malawig man, it's either hundreds of years from now or thousands of years, we do not know. But in God's sight, one day to the Lord is equivalent to 1,000 years para sa inyong sakop. If one day for the Lord, kay iriko naton ang 24 hours sa aton nga gina-consider naton one day, is equivalent to 1,000 years sa tawo, ay ang 50 running to 51, pila pa lang ko ka minutes in the sight of God. Because one day for God is equivalent to 1,000 years. So the Bible, nagahambal in chapter 7 and 31, God set the time when He will judge the world with justice. So ang point nili, anuman ang ginahimo sang tawo, ang pagpawala sang tawo, ang pagneglikar sang tawo, ang pag-ignore sang tawo nga daw wala labot sa Diyos ang kabuhi iya, kag daw para sa iya, nga siya ang Diyos kabuhi iya, remember that the time of judgment will come. Meaning to say, it's either you are good, a religious man or not, time comes that God will judge all men pagi sa pagkamatarong. So that's why, in the past, verse 30, God overlooks such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. Because hindi ang tao magrepent, or magrepent man ang tao, good. But kung hindi siya magrepent, wala gid sa may madula sa Dios, because God is a just God, and He set the time to judge the world with justice. So that's why, in the first part of Peter's sermon, Peter gave his hearers abundant evidence that Israel had reached the wrong conclusion about Jesus Christ. Then he called on them to repent and return and reverse their verdict concerning Christ and place their faith in Him. To help persuade them, He gives them a promise. Results if we repent. Church, makita natin actually in verses 19
up to 26. Kung maginulsol ang tao, labi lagi sa preaching ni Peter, gin-reverse ang message, okay, amunis ang unas, dapat amunis subong. Kung maginulsol ka mo, ano nga balder ng Peter? In chapter 3 in our text, verse 19. May blessing, may maayo nga resulta once ang isa ka tao mag-repent. Luya ko ibiling ini ang duwalan sa verse 19. Number 1, what is the result or the blessing? God will forgive their sins. Di na makita. Verse 19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. Atong apat ka bagay amutong ginagamit sa Dios sa subong nga panag-on in order nga ma-curse ang tao nga magbalik sa iya. Pero in the context of Acts chapter 3, ginpakita ni Peter sa sining mga tao, nga kung maginulsol ka mo sa tapos nga naintindihan nyo na subong, kung maginulsol ka mo sa inyong masala, ari ang blessing, ang result. Una, God will forgive your sins. May nulsol ka, patawaran ka ni Lord. Patawaran ka ni Lord. That's why in Isaiah chapter 43, katawang sang record sang Isaiah diri that God Himself ang nagapatawad sa tao. Isaiah chapter 43 verse 25. Yung isang Bible. I am who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. Wow. Lingsin ni Lord, ako mismo ang magakuha, magahugas, magapanas sang inyong mga sala. No, katawon sang word diri. Kag hindi ko na pagdumdumon ang anuman nga sala nga ginhimo niyo. Imagine, these people nga nagpapatay kay Christ. These people nga nag-condemn kay Christ. Basin sa Bible. Si ni Peter, once na mag-repent ka mo, here is the blessing. God will forgive your sins. And God promise, I will wipe out your sins and I will remember your sins no more. Pero ka, tanong namin kay Lord, no? Sa ato niya laing kita. Okay na to subong, nagpatawaray na. Pag-abusa mo na, nakasala ang partner mo, ang kilala mo, siling mo, dumduman mo to sa una. Antis pa ang pandemic, hindi lang ginimo mo man sa akon. Hindi pa lang ipatawad mo na to, nga gibalik mo pa to. Lain na iya subong. Man kung may mga muna nga tao, hindi dapat magkuha sang education nga subject or engineering nga subject, dapat accountancy. No? Kay wala na sa maginahimo sa kabuhi kundi ang mag-account sa mga bagay na nagliligad na. Kaya mo man na blang danger actually sa marriage life. Totoo gid. Kaya mo gid ang pinaka-dangerous nga klase sang approach sa marriage life. Nga nag-reconcile na, nagpatawaray na, ginbag-o ng kabuhi, pagdabo sa likuon, nakahimo ang nakadasmang isa o nakahimo isa sang sala, siya. Natumtuman mo na wala 10 years ago pa to. Nagbalik ka naman dira, hindi wala mo nagkakatabo. May mga tao naman nga hindi gusto nga i-recall sila kundi sila napukan. So respect them. Because every time na pabalikol mo siya kundi sa nadagdag, una, it might be, may escape na siya sa imong presensya, or it might be, he will destroy himself. Hindi sila namihan. So katawang din isang word yung isang Bible. So there is only one way to receive God's forgiveness through faith is His Son Jesus Christ. That's why in the Bible, in record in Ephesians 1:7 that we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins or trespasses according to the riches of His grace. Kamutong in record in verse 19 that God will wipe out our sins. Ining word nga wipe out is a picture of wiping of ink off a document. Unlike modern ink, ang ink sa ancient world sa una mo ni had no acid content. Ang ato yung subong ink, pag nabutang siya sa papel, kag nabutang siya sa tila, hindi mo na mapanas. Tungod may content siya sang acid. Sang una hindi. So ang ancient ink had no acid content. It did not bind into papyrus, yung ginagamit nila ng mga papel para sa documents. Instead,
it remained in the surface where it could easily wipe away by a damp sponge. In other words, ara da siya nasulat ng ink, pero pwede siya paano siya nga hindi na siya makita. Anong purpose na? God does far more than merely cross out believers' sins. God wipes them away completely. They are gone beyond the possibility of review and recall. Even their horrible sin of rejecting and executing their Messiah. No? So in other words, subong na ingkya ka grabe. Pag nabutang na sa isa ka portion, hindi mo na ang panas. Ang ink galing ang ginagamit sa una sa ancient time, pwede pa maidiyahan yung mapanas, kaya kumapanas na siya, maging clear. It is a reminder for us in order nga hindi na ma-review or ma-recall nga mo na ginhimo mo diho legally ari o hindi. So mo na galing ginhimo sa Diyos. So we thank the Lord in Romans 8:1 that there is now no condemnation to those who are in Jesus Christ. Forgiveness produces joy and relief from guilt. So that is the first blessing once you return or you repent from your sin, God will forgive your sins. Number 2, kagdirect na mag-stop. Once nga ang tao mag-inulsol based on the preaching of Peter in verse 19, repent and return to God. Gingamit nila ang ginatawag naton pagbalik sa Ginoo in the book of Acts, which is very important. So again, let's go back in Acts chapter 3 verse 19. Ang word nila ang gamit sa Bible. For your sins, repent and return to God, for your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. No, ining word ni bala nga times of refreshing, it refers to the millennial kingdom. It means the promise of God that kingdom will come. It is a futuristic message. No, times gingamit dira sa verse 19, and the times of refreshing may come from the Lord. Times of refreshing. The word times in the Greek word is the word kairos. It means points to the fixed, set, or predetermined time. So meaning to say, once a person maginulso si mga sala sa natalana nga matinion nga gintagna sa Dios, ang ginarian sa Dios magapakita sa iya. The kingdom will be golden age of blessing for Israel, and the kingdom will not abound through human effort, but will come from the presence of the Lord. So mautod sa sinyaga, diri kita anay magatapok, and then we will continue to discuss, hopefully by God's grace, next Sunday, ang pila ka mga blessings niya gin-recorded for the remaining verses. But always remember that once a person repents and returns to the Lord, the Bible nag-offer sa kamatawang na promise, God will forgive their sins. And the kingdom of God will come. That's the word, time of refreshing. It is about millennial kingdom. Kaya kanami lang gidblakan. Kung imagine natin ang manabo sa time sa millennial reign ni Christ, ginatawag na sa the 1,000 years reign of Christ here on earth. Katahom, dira mo makita kung ano ang manabo in the future. Tanawan niyo bala sa book of Isaiah before we close. Isaiah chapter 11. In Isaiah chapter 11 verse 6 to 10. Dira nato makita kung ano katahom sang ginpahayag sang Ginoo in the millennial kingdom. Ang word of the kingdom will come, or the time of refreshing. Okay na? Verse 6, Isaiah 11 in the Old Testament, verses 6 to 10. The wolf will live with the lamb. The leopard will lie down with the goat. The calf and the lion and the yearning together, a little child will lead them. The cow will feed with the bear. Their young will lie down together, and the lion will eat straw like ox. No, mga lion ko nang yung magkakaon sa mga hilamon kasubong sang baka. The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. So in other words, the vipers referring sa isa ka dangerous or venomous snakes, and the cobra, pero ano nga balat ng Bible,
in that millennial reign of Christ, bisan pa ang bata, ibawtang yang kamot niya sa buo sa sinimang sapat, hindi siya pagkanton. No? Ang mga leon nga subong makita nato sa National Geographic kung paano nila ginahunt ang mga prey nila, ang mga sapat nila, but in the millennial reign, ang mga sapat, leopard will lie down with the goat, the wolf will live with the lamb, the calf and the lion yearning together. A little child will lead them. The cow will feed with the bear. Their young will lie down together. The lion will eat straw from like the ox. The infant will play near the cobra's den. The young child will put its hand into the viper's nest. And they will neither harm or destroy on all my holy mountains, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters covers the sea. In that day, the root of the GC will stand as the banner for the prophets, our peoples. The nations will rely to him, and his resting place will be glorious. Ang point ng diri actually about the millennial kingdom reign of Christ, wala na sang harm nga mahanabo. Kaamo ni ang isa ka hope nga ginapakita sa makatawhan sa time nga nagwali si Peter Sena. Once you repent, remember that in the future you will be in his kingdom. The kingdom will come. And in the kingdom, in the millennial reign of Christ, ang mga mabangis na mga sapat, hindi na siya mga mabangis kay wala na sang war, wala na sang trouble, wala na sang sickness, kag wala na sang mga diferensya nga sa din nga consider nato that we need a doctors. And that is the blessing. So ini nga mabutang madalom sa aton because it talks about the future event. But what is important is to hold, to keep the promise of the Lord that for those who repented from their sins, time comes, fixed by God, His kingdom will come. And that's the promise. Let us pray. Lord, madamo gid nga salamat sa sining nga aga, salamat gid sa amon natun-an, salamat sa remaining verses nga amon Ginoo nga ginatalakay from the book of Acts chapter 3. We thank you, Lord God, that every time nga nag-study kami sa sining teksto, madamo kami sa mga insight nga nagakasita kay nagakatunan, O Lord. But today, O God, thank you for the message of hope and the message of repentance nga. This is very important nowadays. But thank you, Lord God, nga gina-reveal nimo ang tanan ng pamaagi, ginagamit mo ang tanan-tanan Ginoo in order ng tao magtalupangod balik sa iyo. Not only that, but you gave a promise, Lord, a blessing as a result. Nga sa din Ginoo, once ang tao maghinulsol, you will forgive their sins, and someday somehow magamunin kaupod namon sila sa isa ka lugar ni minaman ni Ginoo. Yes. Nga gina-consider even the prayers of Jesus Christ, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So Lord, bless us, bless these people, your people, O God. This is my humble prayer in Jesus' name. Amen. Again, thank you very much, Lord. Continue to bless us, and to God all be the glory.